'Di ba? Dumako naman ho tayo mga bossing, dito sa pangalawang topic natin. Naku, baka kalad ka rin na papasok ng Kongreso itong mga ito, Kailangan talagang mukhang hindi ho papayag ang Kongreso. Illegal. Mukhang hindi papayag ang Kongreso na hindi sumipot si Bato de la Rosa, si dating Pangulong Duterte, at sila Bongo pa po, mga kababayan. Bakit ho? Kasi sila yung talagang sila yung talagang main topic diyan. Mga bossing, pakinggan niyo ho ang balita, no? Ngayong linggo, muling magsasagawa ng pagdinig ang House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killing sa ilalim ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon sa dalawang chairpersons ng Quadcom, kinakailangan ng presensya ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo sa kaso sabi nga po nung sa pangunguna ni Bato de la Rosa, mga kababayan, hindi ako pupunta dyan. Hindi kami pupunta dyan. Pinupolitika lang kami niyan. Yan po. Para din hong ang vice-presidente natin. Sa lahat ng itanong, no, kay vice-presidente, ang isasagot at isasabihin sa taong bayan, pinupolitika lang ako ng mga yan. Biruin mo, budget, no? Tapos ang sasagot mo, pinupolitika lang ako niyan. Humihingi ka ng 2 bilyon na budget. Pinupolitika lang ako niyan. Eto naman. Alam niyo po mga kababayan, resource person pa din po sila dyan, mga bossing. Si dating Pangulong Duterte, si Bongo at si Bato de la Rosa. Alam niyo po, binibigyan sila ng pagkakataon, no? Para ipaliwanag ang kanilang sarili. Para hindi naman sila sabi ng sabi, tingnan mo tong mga to, walang due process. Hindi kami binibigyan ng pantay na due process. Ayan pinapatawag kayo upang ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. Upang sa ganon, malinis ninyo ang pangalan ninyo. Ang nakakalungkot, ayaw nyong pumunta. Ang nakakapagtaka, bakit ayaw nyo ipaliwanag ang inyong sarili? Ganon lang naman yun mga kababayan. Madaming tao ang nagdadawit sa kanila, no? Madaming gustong itanong ang mga kongresista sa kanila. Malay nyo. Yung sagot ninyo makumbinsin ninyo ang mamamayang Pilipino. Makumbinsin ninyo ang mga kongresista. Baka sila pa po o baka tayo pa po ang mag-depend sa kanila sa pagpasok ng ICC. Di ba ganun lang yun mga kababayan? Bigyan nyo ng pagkakataon ang inyong mga sarili na ipagtanggol. Wala Mas pinipili, hindi, pinupolitika lang kami niyan. Ayaw namin, hindi kami pupunta dyan. dinig. Ito ay lalo na't dawit ang kanilang mga pangalan ng mga testigong humarap sa 4 House panels probe. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairperson, Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez. Dahil sa mabibigat na akusasyon laban sa kanila, inaasahan ang kanilang pagharap sa hearing upang direktang masagot ang mga aligasyon. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Binibigyan sila ng pagkakataon, binibigyan sila ng tamang due process para maipaliwanag yung sarili. Kayo po, dyan sa comment section, ano sa tingin nyo? Bakit nila ayaw pumunta doon sa mga pagdinig na yon? Sagutin, ilagay nyo po dyan sa comment section. No? I-type nyo po dyan sa comment section. Sabihin nyo po kung bakit ayaw nilang pumunta. Totoo kaya yung sinasabi nila na pinupolitika lang kami nitong mga ito Ituloy natin. Sinangkot ng isang person deprived of liberty o PDL na si Leopoldo Tan si dating Pangulong Duterte sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Samantalang si Police Colonel Jovi Espinido naman inihayag na may quota at reward system sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Alam niyo po, hindi lang si Espinido yung nagsalita niya. Kung hindi ako nagkakamali, meron pa din pong mga ibang mga pulis yung nagsabi niyan. Na may quota at merong reward. Paliliwanag ko ng mabilisan. Kapag may quota kasi mga kababayan, syempre magkakaroon ng stress doon sa mga kapulisan pag hindi po nila nasunod kung ano yung quota o kung ano yung numero na dapat ma-hit nila. Kung per month ba yan o kung per year o kada linggo, mga kababayan. So ngayon,
Ang mangyayari diyan, eh, siguro, kulang ng 5, kulang ng 5 ulo. Naku po, mapapagalitan tayo sa opisina, masesermonan tayo. Nakakita ho, may dumadaan, tirik ang mata, mapayat. Oh, ayan mukhang adik 'yan. Yariin mo pre, tara anuhin mo, pusasan mo. Oh, 'di ho ba? Naloko na, kawawa naman. Yun pala, may sakit lang, 'di ho ba? May sakit lang, napagbintangan. Kasi ano na sila, stress na ho sila, Naku, kailangan masunod natin yung bilang na, kailangan ma-hit natin. Magmamadali, Nadali ang mamang may sakit, hindi naman pala adik. 'Di ho ba? Sa reward naman po mga kababayan, naku, malaki ang patong sa ulo ng kada isa doon sa mga nasa listahan ni PRRD. Halika, paghahagilapin natin. Kaso ang problema ho mga kababayan, hindi napag-aralang maigi o hindi naimbestigahan ng maigi. Sabihin na lang natin ang laban. Egi. Dahil po sa pera, mga kababayan. At meron pa hong mga nabanggit diyan, mga bossing, na mukhang pati ho pera ng Pogo, no? O yung mga nanggagaling sa Pogo ay nagagamit diyan. O baka pinangre-reward money. Di ho ba? Sabi ni Isla Masbate, di ba pwedeng pagod lang at puyat sa trabaho? Correct. Sabi ni Joselito Vista, ayaw nilang pumunta kasi sigurado mahuhuli sila. Sarili nilang mga statement na sila ay talaga nag-utos. Baka nga tapos marinig ng ICC. Nako, tingnan mo. Sila na mismo ang nagsabi doon sa hearing ng kongreso nila. Yari. Pinupondohan din umano ang kampanya ng iligal na mga aktibidad gaya ng Pogo operations. Itinadawit naman ng police official sina Senador De La Rosa at Senador Go. Batay naman kay Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Nakakabahala ang mga testimonya sa kanilang pagdinig at posibleng naging isang narco state umano ang Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration. Grabe mga kababayan. Kasi meron hong mga bali-balita na umuugong, di ba? Si Duterte tinapos lahat ng mga kakompetensya sa negosyo para ma-monopolize niya yung droga. Yan, mayroon pong mga umaalingasaw na kumakalat na balitang mga ganyan mga kababayan. Sabi din po, dagdag din po, ni Congressman Benny Abante, kung sakaling manalo si Inday Sara Duterte bilang presidente, yari ako. Sabi nga ganun, yari ako. Pero matapang po si Congressman Benny Abante, Alam niyang mayayari siya, alam niyang babalikan siya, re-resbakan siya, pero tuloy lang ho siya para sa bayan, mga kababayan.